lesser accountability. Kaunti lang ang kanyang krimen na nagawa. Yan po ang mga ginagawang state witness. The reason kung bakit hindi pwedeng gawing state witness ang mga diskaya dahil sila po ay primary suspect. Sila po ang nakinabang, sila po ang talagang nagkamal ng bilyong-bilyong pera, limpak-limpak na salapi. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng gawing state witness kahit nakasama sila sa krimen, hindi po pwede kasi ang dami po nilang kinita. At sila po, hindi po sila yung parang accessories lang, nandun sa krimen, naging accessories lang, tagatingin lang, nagabantay lang. Hindi po ganun eh. Sila po yung mga primary players, kumbaga. No? Itong mga diskaya, kaya hindi po sila pwedeng gawing state witness. Same with Congressman Martin Romualdez, hindi siya pwedeng gawing state witness dahil hindi po siya sangkot. Hindi po siya kasama sa krimen. Ang pagkakaiba po ng diskaya at kay Martin Romualdez, ang diskaya, hindi siya pwedeng gawing state witness kahit nasangkot sila, hindi sila pwedeng gawin na state witness dahil napakarami nilang yung participation nila sa krimen ay kumbaga primary po. Sila po yung nagkamal ng limpak-limpak. Sila po talaga yung talagang kumbaga primary suspect. Si Congressman Martin Romualdez, hindi siya pwedeng gawing state witness dahil hindi siya sangkot sa krimen. Hindi siya kasama sa gumawa ng krimen. Walang paper trail, wala ang pangalan niya, wala ang pirma niya, wala ang kanyang presensya. Meaning to say, wala siya sa krimen. Kaya hindi po siya pwedeng gawing state witness. Kaya nga nakakatawa ang isang Amy Duterte na walang alam, naturingan na anak daw ng presidente, naturingan na matagal ng senadora, hindi niya alam yung konsepto ng pagiging state witness. Hindi talaga po pwedeng maging state witness si Speaker Martin dahil hindi siya kasama sa krimen. Yun lang yun. Pero itong si Amy, pinagkakalat niya na kasama daw nasa state witness daw, gagawin daw state witness. Puro haka-haka. Kesyo narinig niya, kesyo ganito, kesyo ganyan. Haka-haka, chismosa, marites. Kumbaga, no? So, sabi pa ni Amy, alam naman natin kung sino yung mga dyan kung sino yung mga nagnakaw dyan. Hello? Chis Escudero, may paper trail. Chis Escudero, may pangalan, may pirma. Nahulihan, may CCTV footage, pumunta sa Congress sa kasagsagan ng holiday. Chis Escudero, nahuli ang kanyang 142 billion insertions. Maraming ebidensya. Tinuro ng USEC, ng DPWH, itinuturo din siya ng mga city engineers. Malinaw ang ebidensya kay Chis Escudero. Pero, hindi siya binabanggit ni Amy. Hindi sinasabi ni Amy na magnanakaw si Chis. Hindi sinasabi ni Amy na ito si Chis. Walang say si Amy. Pero si Martin Romualdez, na walang nagtuturo, walang direktang ebidensya laban sa kanya, yun ang kanyang tinuturo na mastermind daw. Very ironic, di ba? Ang sabi nga ni Trillanes, sino daw ang mastermind? Sabi naman ni Trillanes, Bongo. Bakit si Bongo ang tinuturo ni Trillanes na mastermind? Kasi si Bongo daw yung naglagay ng mga tao na yan. Yung sina mga Alcantara, yung secretary yung USEC ng DPWH. Marami pang sinasabi si Trillanes eh. Meron siyang mga dokumento, ganyan ang dokumento ni Trillanes. Bongo daw, si Bongo daw ang mastermind, pinaka-mastermind. Pag sinabi mo si Bongo, sino ba ang malapit kay Bongo na tatay niya? Duterte.
'di ba? So yung mga tao na yan na merong mga ebidensya no laban sa kanila. Hindi siya tinutuligsan ni Amy. Jovel Villanueva, meron din, may evidences. Jinggoy Estrada, meron din. Pero hindi tinutuligsan ni Amy. Sino ang dinidiin ni Amy? Martin Romualdez ang dinidiin ni Amy kahit walang paper trail, wala ang kanyang pangalan, wala ang kanyang pirma, wala ang kanyang presensya. Pero Martin Romualdez ang dinidiin ni Amy. Doon mo makikita, di ba? Doon mo makikita, mga kaibigan, galawang Duterte. Hindi niya inaakusahan, hindi niya binabatikos yung mga kasamahan niyang senador kahit gabundok ang ebidensya. Pero kanyang idinidiin ang isang tao na walang ebidensya na nagtuturo sa kanya. Wala siya sa BICAM, wala ang kanyang pangalan, wala ang kanyang pirma, wala ang kanyang presensya. So, ano yun, mga kaibigan, di ba? So, dito, makikita natin, mga kaibigan, no? Makikita natin na ito po, mga kaibigan, ay talagang makikita natin dito na itong si Amy, mga kaibigan, ay talagang may kinikilingan. Diba? May kinikilingan, guys. At dito siya kumikiling sa masasamang tao. Diba? So, yan po guys, no? So, kailangan po natin dito yung tunay na trial, yung rule of law, hindi trial by publicity, no? So, itong Independent Commission for Infrastructure report, mga kaibigan, or ICI report is not a conviction, no? Ang ombudsman naman, sila naman yung nagde-decide base sa mga dokumento at mga ebidensya. Not for trending posts or political noise. Public officials must be judged by proof, not propaganda. Yan po, hindi porke headline, guilty na. The ICI can recommend, but only the ombudsman can decide, and only if, mga kaibigan na, only if may ebidensya, no? Yan. So, only if may ebidensya, no? Investigate, yes, but trial by publicity, never. Ang hustisya, hindi pa trending. Kailangan ito ay nakasalalay sa ebidensya. Diba mga kaibigan? Yan mga kaibigan eh. Kailangan ebidensya, hindi trial by publicity. Diba? Guys ha? Okay. Wait, So, yun mga kaibigan, hindi po pwedeng trial by publicity lang, no? Yan. So, ito pa. Yan. Pagdating po kay Speaker Martin, tingnan natin mabuti mga kaibigan na. Kay Speaker Martin mga kaibigan, tingnan natin na. Walang paper trail, walang kickback trail. Yan po mga kaibigan ha. Walang no sign voucher, wala pong makikita na nag-sign siya ng voucher, no? Dito kay Speaker Martin Romualdez, wala pong ganun, walang makikitang ganun, guys, no? Okay. And okay. Okay. At ano pa? Okay, mga kaibigan, no? Okay. Walang voucher, no fund releases, no contractor links tied to Romualdez, no? At ang the witnesses already discredited for falsified affidavit, no? So yung mga kaibigan yung witness, yung kaisa-isang witness ay falsified po ang kanyang affidavit.
Anong sabi ni Amy kahapon, mga kaibigan? Anong sabi ni Amy kahapon? Ang sabi po ni Amy kahapon, mga kaibigan, ay pinagbibintangan daw na sinisira daw, no? Sinisira daw si Gutesa, sinasabihan daw na si Gutesa ay falsified daw yung kanyang affidavit, hindi naman daw totoo. Pero mga kaibigan, magising kayo. Sino ba ang nagsabi na falsified ang ebidensya? Ang falsified itong affidavit ni Gutesa. Sino ang nagsabi? Di ba yung korte? Yung NBI mismo? RTC ang nagsabi. RTC ang naglabas ng desisyon. Ang nagsabi na forged at falsified po ang affidavit ni Gutesa, hindi kung sino-sino lang. Bakit ito hindi mapaniwalaan ni Amy? Akala ko ba rule of law tayo? Akala ko ba dapat maniniwala tayo sa batas? Batas na nga ang nagsasabi. Rule of law ito. Pero ayaw paniwalaan ni Amy dahil hindi swak sa kanilang naratibo. Yan po ang mahirap sa kanila, mga kaibigan, no? Kapag hindi swak sa kanilang naratibo, ay para po sa kanila, ito ay gawa-gawa lang, no? Mga kaibigan. Yan po ang mahirap sa kanila. Yan. Okay, so forge po ang ebidensya na ginawa, no? At bakit po itong si Amy ay, bakit po sinabi ni Amy yun, mga kaibigan, na tinakot daw si Gutesa, tinakot daw, tinutukan daw, my God, tinutukan daw, pati daw pamilya ni Gutesa, tinutukan. Tingnan niyo, mga kaibigan, tingnan niyo. Huling-huli kasi sila sa kanilang pagsisinungaling, di ba? Nung nawala si Gutesa, anong sinasabi ni na Marcoleta at ni na Defensor? Tinatago ng Marines. Yan ang sinasabi nila, tinatago, protektado daw ng Marines. Ngayon, binasag sila ng Marines. Anong sabi ng Marines? Hindi nila tinatago si Gutesa. Never nilang tinago si Gutesa. At dahil nabuko na ang kasinungalingan ng mga Duterte camp, mga Duterte camp, dahil nabuko ang kanilang kasinungalingan, nalaman na nagsisinungaling sila na si Gutesa daw ay tinatago ng Marines, gumawa sila ngayon, mga kaibigan, ng ingay at si Amy ang kanilang ginamit. Kasi si Amy yung nakikita nila na magandang gamitin kasi kapatid ng Pangulo eh. 'Di ba? At si Amy, himod puwet yan kay Duterte. So ang sabi po ni Amy, tinakot daw ang pamilya ni Gutesa, tinutukan daw ang pamilya ni Gutesa. Ay my God, sino ba ang mahilig manakot? Sino ba ang kumakausap ng assassin? Sino ba ang nangungontrata? Sino ba ang may mga ebidensya? Pamilya na nananakot. Sino ang maraming chinugi? Tingnan nyo, magmula sa tatay, umaamin na kumikitil ng buhay nung siya ay naging presidente, 30,000 EJK. Yung kapatid naman na panganay, Pulong Duterte, kitang-kita nyo naman sa video kung paano siya manakot. May hawak siyang knife, pinagsusuntok-suntok na gano'n doon sa bugaw, hine-headbutt pa, pinagmumura, ang daming bodyguard, no? At may banta pa na kikitla ng buhay. Sino ang nananakot? My God! Ang sabi nga ng mga kalaban sa politika ni Speaker Martin Romualdez sa Leyte, wala daw ganyan. Si Congressman Martin Romualdez daw ay mahinahon, mabuting tao. Never daw nagpa-kidnap, never daw nananakot, never daw nangharas. So kung may pangaharas dito, walang iba kundi ang Duterte. Dahil sila ang may history at kilalang kilala na nangaharas. Sara Duterte. Online kita ng buong mundo. Pinagbantaan, tsutsugihin ang Pangulo, si F. Elisa, si Martin Romualdez. Nanuntok ng sheriff. Papahukay kay Apulacay, patapon sa West Philippine Sea. Sino ngayon ang may history ng pagiging bayolente?
Kitty Duterte. Pinagmumura yung mga pulis. Sinaktan yung mga pulis. Abansenya, pinukpok yung pulis sa ulo, nagkabukol ang laki. Sino ngayon yung bayolente na pamilya? Ang daming ebidensya, Duterte family, mga bayolente, pamilya ng mga bayolente. Pagkatapos, isisisi nyo, Martin Romualdez, Bongbong Marcos, sasabihin nyo, tinakot si Gutesa. My God! Si Duterte na nga mismo ang nagpatotoo eh. Ano sabi ni Duterte? Napakabait ni Marcos. Alam niyo ba si Marcos? Napakabait niyan. Kahit langaw, hindi nga niya mapatay. Sa totoo lang, no? Ang bait ni Marcos. Mga kaibigan, etong mga sinasabi na to ni Amy ay kitang-kita, no? Mga kaibigan. Kasi sila po ay bukong-buko na sa pagsisinungaling.